kasama ko, ex-convict mga kami. Sana bigyan kami nilang pagkakataon nila na kilalanin din kami bilang tao. Nahatulan po ako ng 17 years to 20 years. Robbery with physical injuries. 31 years, robbery with rape. Dahil naman po sa art, kaya ako nakasurvive sa loob. Naramdaman ko yun minsan pag Pasko. Tapos ako, parang walang dumadalaw. Parang unfair eh. Naramdaman ko yun. Pero binaliwala. Nahirap nung una kasi parang walang naniwala sa amin eh. Na-inspire lang ako sa Cebu Dancing Inmates. Sinasabi na barkada yung mapapahama ka. Una, hindi matanggap. Kasi hindi mo nga ginawa. Kumbaga sa napakasakit. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa kasi lagi naman nananalangin lagi sa taas eh. Takot ang ibabaw sa akin kasi hindi ko pa alam yung dadatnan ko eh. Parang nagsarado ng mundo eh. Ito na siguro ang magiging trabaho ko hanggang nandito ako sa mundo. Ako nga pala si Leo Eroha, 48 taong gulang. Ako po'y taga Cebu. Nakulong po ako since 1996 sa kasong robbery with physical injuries. Nahatulan po ako ng 17 years to 20 years. Din 96, lumaya po ako noong 2010. Mahirap, minsan andun na lahat ng samut-saring feelings. Malungkot, lalo pag malayo ka sa pamilya. Tuwin man nilang pumunta dahil sa hirap ng buhay, di nila magawang pumunta rito. Kaya tinitingnan ko lang doon sa pagdating kung saan ako nakita ko yung art eh. Kahit nag-aral ako ng high school doon, gumagawa na ako ng mga cards para makasurvive, masustain ko lang yung pag-aaral sa loob. Since elementary po. Halos lahat ng notebook ko puno eh. Drawing kung ano-ano lang ano. Ang nangyari, bali, may mga nauna nang nagpipinta doon eh. Ngayon, parang naano lang nila ako na, sige magpinta ka, humawak ka ng brush, ganun lang. Nag-try ako humawak ng brush, hanggang nagtuloy-tuloy na siya. Yung natutunan ko sa metal arts, parang nawala. Sa akin, minsan pag naramdaman ko minsan pag Pasko. Kasi maraming dumadalaw doon mga pamilya eh. Tapos ako, parang walang dumadalaw. Parang unfair eh. Pero nakikita ko lamang ako sa mga presong iba doon eh. Kasi wala silang talent eh. Baga, nakakalamang ako sa mga ito eh. Ba't ako mawala ng pag-asa? So, laban lang. Taas lang. Tapos, baga yung sarili ko, inano ko lang sa art. Halos, kahit nga gabi kung kinakailangan, nagdodrawing ko. Pamilya talaga. May anak ako pong isa. Kaso tinago naman sa akin. Magulang meron pa po. Mayroong pangamba eh. Kasi ibang level na, nasa labas na ako eh. Pero lagi kong dala sa isip ko eh, na nabuhay nga ako doon na ginamitan ko ng 100 pamamaraan eh. Dito pa kayo sa labas na magawa ko na lahat eh. Umuwi ako sa Cebu. Malaki ma'am. Malaking tulong sa akin ng art. Yan ako nakasurvive talaga eh. Sa loob, sa labas. Bali, ganito yan eh.
Ako nag-aaral sa vocational, siya naman sa college. Nung graduate siya, nilapitan namin siya na magbuo ng grupo nga. Nilapitan namin siya, yung mga matagal ng artist doon na buuhin yung grupo para magsama-sama ba, matibay. Tapos para na rin yung plano doon, magtayo na rin ng school. Nahirap nung una kasi parang walang naniwala sa amin eh. Mga ano to, may ibang utak, mga ganun. Pero nung naumpisahan na yung school, yung mga estudyante na parami na ng parami, diyan na tinangkilik na. Hanggang ngayon, mga 500 niya ata yung estudyante doon. Tulad, nag-ipit ako. Nag-drawing lang ako mamaya. Sa financial, may magkapera na ako. Yun lang talagang Kahit anong drawing man, gumagawa ako ng greetings card eh. Tsaka mga handicrafts sa loob. Hindi po na sa art nun. Marunong din ako magmaniho eh. Nagmamaniho muna ako. Ito, title ko dito is Dancing Inmates. Inspired lang ako sa Cebu Dancing Inmates na provincial jail. Kaya siya nabuo. Ka-abstract lang siya kasi ginahol ako sa oras eh. Saka akala kasi namin kasali kami sa kompetisyon. Ito nung po, inspire ako dito sa yung mamahaling bato. Yung Californian stone. Kasi na-intrigal ako bakit ganun kamahal yung bato na yun eh. Parang ganito, parang bato lang talaga siya. Kaya yan ang resulta. Masaya, masaya. Lalo pag binili. Maraming lesson, ma'am, yung kapusukan talaga pagka barkada, bisyo, yung doon ako na yung masamang gawain ng barkada. Hindi ko naman sinasabi na barkada hindi maganda, yung gawain na masama. Yun mapapahama ka eh. Masaya makatulong ka ng may share mo yung talent mo, masaya. Nakatulong sa the way na yung may nauna na nagtuturo din. So, binabalik ko lang din namin yung natutunan ko din. Isishare ko rin sa yung hindi pa marunong. Yun lang yung To PDL, don't give up lang. Saka manalig lang. Huwag silang matakot kung mangamba sa yung may XPDL na kasi hindi nagagawa yan eh. Matakot sila dun sa gagawa pa lang. Si Wadi Nabilidad, 61 years old, from Samar. Parang napagkatuan lang ako ng mga polis. Parang ipinalit ulo ako, kasong robbery with rape. Parang una, hindi matanggap. Kasi hindi mo ginawa. Kumbaga sa napakasakit. 31 years, 5 months. Sa Muntinlupa ko, sa medium, kasama ko si Joey De Leon. Pares kami estudyante ron. Tapos nung nag-orderly na lang ako. Tapos naalis din ako sa education. Biniyaya ako ng Palawan sa Sob Colony. Kulang-kulang 17 years. Sa medium, 10 years mahigit. Sa jail, 5 years. Sa una, takot ang ibabaw sa akin kasi hindi ko pa alam yung dadatnan ko eh. Siyempre yun eh, kumbaga sa probinsya eh. Nakikita puro palayan, puro trabaho talaga. Pagdating doon, puro trabaho. Tanim ng palay, yan ang trabaho doon. Pero ako, siyempre may skill ako. Kinuha ako ng isang opisyal. Ginagawa ko doon kami ang gumagawa ng mga mural. Tapos, mga lettering ng mga pangalan ng mga empleyado sa opisina. O lahat ng mga logo ng bureau, kami ang gumagawa. Bali, 2 kami ron na gumagawa. Ako jeepney driver po ako.
bago ako nakulong. Parang sabi ko parang kaya ko rin eh. Sabi ko parang kaya ko rin itong ginagawa nila, bakit hindi ko subukan? Kahit nasa ano pa ako, nasa medium pa ako nung nag-aaral ako. Kasi nung nag-aaral ako doon, ano na rin ako, gumagawa na rin ako ng, nag-charcoal ng mga portrait. Parang nagsarado ng mundo mo eh. Parang ano eh. Sabi ko, siguro kung gustuhan na nasa itaas. Kaya tinanggap ko na lang. Kasi isipin ko pa, wala na rin mangyayari, andun na yun eh. Well, lahat naman ng pamamaraan ginawa nila eh, para matulungan ako eh. Kaso, siyempre, hirap din eh. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa kasi lagi naman nananalagin lagi sa taas eh. Sabi ko, sardinas nga, lumalaya eh. Tayo pa kaya, sabi ko. Oo, since nang dumating ako ron, hanggang sa paglaya, yan ang naging libangan ko. Siyempre, tinawagan ako. Tuwang-tuwa ako, siyempre, makalabas na ako eh. Kikita ko na yung pamilya ko eh. Siyempre, nandito na sa ano, parang ano pa rin, may takot pa rin. Baka mamaya mangyari na naman eh. Pero, napasa Diyos ko na lang. Mother and child, saka father and child. Kasi parang ano yan eh. Parang tugma rin sa pagkatao ko eh. Kasi maliliit pa lang kami, wala na kami mga magulang sa nila na. Wood burning, sinusunog po. Yung nichrome wire. Yung nichrome wire na ano, parang spring. Tapos meron siyang ano, yun ang ginagawa ko dyan. Para namatay yung tatay ko, siguro maliit pa ako eh. Yung mga 7 taon pa lang siguro ako namatay yung tatay ko. Tapos yung nanay ko, ganoon din. Lumaki kami sa mga mother side, father side. 1 month ko ginawa to, yun sa 2 months. Mayroon ako ka-live-in, pero hindi ako nagkaanak sa kanya. Nagkausap kami through cellphone na lang kasi. Pero may ano na siya, may pamilya na. Malaking bagay po. Malaking tulong po sa akin po. Nung lumabas ako, lumaya ako, nandiyan na sila eh. Binuo na nila yung grupo. Kaya nung dumating ako, nandiyan na. Kaya wala, kumbaga sa sila nakagad ang wala. Kasi dito na lang. Tsaka doon sa doon lang ako sa mga pamangkin ko. Kasi wala man akong anak eh. Siyempre proud, nagiging proud ako. Siyempre, ganun pala kaganda yung ginagawa ko. Siyempre, tuwang-tuwa ako siyempre. Ganun ang sinasabi nila. Parang ito na siguro ang, kumbaga sa ito na yung magiging trabaho ko hanggang nandito ako sa mundo. Tunan ko yung magiging mahinahon sa kapwa at makisama sa kapwa. Mahiksi man ang pasensya mo, ganun lang yun. Kasi, kung nagkamali, di pagpasensyaan mo. Puro lang. Hindi na yung mainitin ang ulo, hindi na. Laging mapagkumbaba kahit sa kanino. Kung ano ang talent nila, ipagpatuloy nila yung kaalaman nila, yung natutunan nila sa loob. Kung ano man ang natutunan nila sa loob. Kung sa pagpipinting, dito rin lang naman kami, dito yung founder namin. Kaya naman silang tanggapin. Ito yung namin, pag-asa kumbaga sa ito yung panangga namin sa inyo. Dahil ito ang pinagkakakitaan namin. Kung ano man ang mayroon kaming karanasan, kung ano man ang maging pinagdaanan namin, kung isa mo ko ex-convict man kami, sana bigyan kami nilang pagkakataon nila na kilalanin din kami.
bilang tao. Doon sa mga nasa loob, makabait lang kayo. Balang araw kayo na rin ang tatawagin ng laya. At doon naman sa mga kasama ko na lumaya, sana kung ano man ang mga ginagawa nyo nung araw, tigil nyo na. Mas masarap mamuhay nang walang kinatatakutan at walang ginaagrabyado.